Sobrang bilis nga umaksyon ng social media, guys. Dahil nung nakaraang araw lang, nakita ko yung post ni ate sa TikTok na nananawagan siya na baka sakali may makakilala ng pamilya na nang mura sa kanya sa Ninoy International Airport ay ipagbigay alam sa kanya. Sorry po, Ang nangyari dito, guys, nag-double parking si ate na buntis, which is ihing-ihi na siya at hindi niya na mapigilan. So, sa karamdam ka ng pag-ihi, kailangan mo talagang itakbo yan sa CR or else tutulo lang yan dyan. Merong mga buntis na ganyan, ha. Guys, ang sabi naman ng NAIA International Airport ay pressing matter naman or may excuse naman si ate sa kanyang pag-double parking. At nag-iwan naman siya ng note doon na if ever paalis na yung nakaharangan niyang sasakyan, tawagan lamang siya at nag-iwan na rin naman siya ng cellphone number doon. So, hindi pa man natatagalan yung pag-alis ni ate, meron nang tumawag sa kanya na babae at ayun nga, pinagmumura siya sa cellphone. So, malayo pa lang, guys, makikita nyo sa video na malayo pa si ate ay pinagmumura na siya ng pamilya. At hindi lang isa yung nagbumura sa kanya, kundi yung tatlo, isang buong pamilya. So, ang hindi kagandahan doon, guys, ay bukod sa sinipa nga yung sasakyan nila, nagkaroon ng gas-gas, pinagmumura pa yung buntis na may kasamang 11 years old or menor de edad. Putangin na mo! Tama yung ginagawa mo! Sorry po, Pukin ang ina mo! Ikaw lang ang buntis! Sorry po. Tangin mo! Kayo mga harap! Sorry po. Oh! Sige! Tala mo! Pukin ang ina mo ka! Putang ina mo ka! Sorry po. Ha? Putang ina mo! Putang ina mo ka! Nakahayop! Nag-CR lang po. Putang ina mo! Mga harap! Ay buntis kayo! PWD rin kami! Sorry po. Putang ina mo Sige, ka! tama na dyan! Bastos kang pukin na kababayan tayo mo! Tarantado kang pukin ang ina mo ka! Nag-CR lang po kami. Kaya hayan, di ba parang hindi katanggap-tanggap yung mga ginawa ng pamilya na to. At meron nga silang negosyo, guys, ha. So, hindi ko napapangalanan yung negosyo nila. At meron doon mga reviews na meron nga daw attitude problem yung may-ari. Parang condo yata or apartment. Parang ganun yung negosyo nila. Merong... Kung mababasa nyo doon, puro mga bad reviews ang makikita nyo doon. Meron nga daw attitude problem yung may-ari, kaya so may anger management. Ayan, kung isa-search nyo sa social media or sa Facebook or sa TikTok, guys, naka-deactivate na yung Facebook account nila, yung mga accounts nila sa social media. Syempre nga, diba, kinukuyog sila ng mga netizens. Syempre nga kasi, hindi naman katanggap-tanggap yung ginawa nila. Buti nga sana, kung hindi apologetic si ate. Malayo pa lang si ate, apologetic na talaga siya, nanghihingi na siya ng sorry. At hindi naman intention ni ate na gawin talaga yun. Intindihan mo yung reaksyon ng pamilya na yun kung hindi apologetic si ate or nagmamataas pa. Pero kasi nag-apologize si ate, malayo pa lang nag-apologize na siya, pero hindi napigilan ng pamilya nga na murahin siya, na para silang mag-ina. Yun ang hindi katanggap-tanggap talaga.